langit ay tila umiiyak sa sobrang lungkot ng gabing iyon. Malalakas ang patak ng ulan. Tila ba hinuhugasan ang maruruming kalsada ng lungsod ng Makati. Sa ilalim ng lumang waiting shed, sa may gilid ng isang abalang kalsada, doon nakasilong si Atang, isang batang babae na tinatayang 9 na taong gulang pa lamang. Payat, nakapaa, at basang-basa ang damit na puti, ngunit nangingitim nga sa dumi ng kalsada. Katabi niya ang kanyang lola, si Lola Pasing. Isang matandang babae na may bahagyang pagkabingi at may iniindang sakit sa puso. Ang hininga nito ay hinahabol, lalo na tuwing malamig ang panahon. Nakatakip ang lumang kumot sa katawan ng matanda, habang yakap-yakap siya ng apo. Apo, baka magkasakit ka na naman. Tigil ka na sa pagpupunas ng mga kotse. Baka pagalitan ka pa ng mga tao. Mahina ngunit mariing bulong ni Lola Pasing habang hinahaplos ang likod ng apo. Mumitilan si Atang at animoy may liwanag sa kanyang mga mata kahit binabalot sila ng dilim at ulan. Kailangan natin ng pambili ng gamot mo, Lola. Saka gusto ko po sanang makabili ng kanin bukas, yung may itlog pa. Sagot niya habang pinipiga ang basahan niya. Naghahanda muling bumalik sa gilid ng kalsada upang punasan ang mga humihintong sasakyan kapag may traffic. Sa edad na 9, si Atang ay hindi ordinaryong bata. Sa kabila ng kawalan ng tahanan, edukasyon at kinabukasan, may taglay siyang tapang at pag-asa na bihira sa mga batang lumaki sa kalye. Sa araw-araw niyang pamumuhay, natuto siyang umilag sa masasamang loob, mangilapis ng mga taong pwedeng pagkatiwalaan at higit sa lahat, matutong umawit. Oo, si Atang ay may tinig na kakaiba, maliit, maralita, ngunit malambing at tila may dalang himala. Isang partikular na lalabay ang madalas niyang awitin, isang himog na paulit-ulit niyang binubulong kay Lola kapag nahihirapan itong matulog. Ikaw ang ilaw sa dilim ng gabi. Ikaw ang awit sa pusong may hapdi. Hindi niya alam kung saan niya ito natutunan. Ang sabi niya, bata pa lamang siya, iyon na ang kanyang kanta. Parang laging nandoon sa loob ng kanyang puso. Para sa iyo to, Lola. Para hindi po kayo matakot. Wika niya minsang kinanta iyon habang hinihimas ang noo ng Lola. Napakaganda ng kanta mo, Atang. Parang kanta ng langit, bulong ni Lola Pasing bago ito makatulog habang yakap ang apo sa gitna ng malamig na gabi. Kinabukasan, pagtila ng ulan, bumangon si Atang at tumakbo sa tapat ng mall upang mamingwit ng konting kita. May dala siyang lumang plastic bottle na may tubig at ang basahan na pilit niyang nilabhan sa kanal. Sa kabila ng dumi ng paligid, sinisikap niyang maging maayos. May ilang motoristang hindi siya pinapansin. Meron ding nambubulyaw, pero hindi na siya apektado. Sanay na siya. Ate, punas lang po. Libre na po kung ayaw niyong bayaran. Sigaw niya habang tinatakbo ang gilid ng isang SUV. Ngunit hindi lahat ay galit sa kanya. Isang alin na nagtitinda ng lugaw malapit sa kanto ang madalas magbigay sa kanya ng libreng sabaw. Atang, halika rito. May natira akong kunting tokwa, tawag ng matanda. Nay Flor, salamat po, masiglang sabi ng bata habang inabot ang plastic cup. Kumakanta ka pa rin ba ng kanta mo, ha? Alam mo parang narinig ko na yan sa radyo noon. One time lang, tapos nawala na agad. Parang kanta ng composer na, di ko matandaan. Sabay kibit balikat ng matanda, nag-isip si Atang. Hindi niya talaga alam kung saan ang galing ang kantang iyon. Basta simula pagkabata, iyon ang kanyang awiting tuwing gabi. May kabighan yan sa melodiya nito. May lambing, may lungkot. Pagsapit ng hapon, may isang pangyayaring muling gumimbal kay Atang. Habang pauwi na siya sa waiting shed, isang matandang pulubi ang biglang nadapa sa kalsada at tinamaan ng tricycle. Manong Ben, sigaw ni Atang. Isa ito sa paborito niyang kausap sa kalsada, isang matandang tahimik at palabiro. Ngunit na yon, duguan at walang malay. Sinubot ito ng ulang taro sa ospital, ngunit hindi na siya na-revive. Sa murang edad, isa na namang mahalagang tao sa buhay ni Atang ang nawala. Pagbalik niya sa waiting shed, walang kibo si Lola Pasing. Tila ninakawan ng lakas. Humigpit ang yakap niya kay Atang. Anak, pagod na si Lola, pero ikaw ang dahilan kung ba't ako'y lumalaban pa. Ikaw ang kanta sa buhay ko.
pabulong nitong wika. Atang, bagamat pagod, ay kumanta muli. Sa ilalim ng ulan, sa dilim ng gabi, at sa gitna ng isang mundong tila walang pakialam sa maliliit na gaya nila, narinig muli ang kanyang tinig. Kahit wala ng buwan, ako'y aawit pa rin. Dahil sa puso ko, may liwanag kang bitbit. At sa puntong iyon, nag-umpisa ang isang kwentong hindi lang tungkol sa batang palaboy, kundi sa isang musika na kayang bumuhay ng puso, pati na rin ng alaala. Habang papalapit ang simoy ng Disyembre, lalo ring lumalalim ang lamig ng gabi sa lungsod. Para kay Atang, bawat lamig ng hangin ay paalala ng isang bagay na wala sa kanya, isang tahanan. Ngunit may isang bagay na lagi nang nariyan, laging kasama niya sa bawat madilim na gabi, ang kanyang awitin. Ikaw ang ilaw, sa dilim ng gabi. Marahang gulong ni Atang habang hawak ang kamay ni Lola Pacing na noon ay tila hindi makatulog. Mula pagkabata, ang kantang iyon ang palagi niyang kinakanta. Hindi niya matandaan kung saan niya ito unang narinig. Wala ring nagsabi sa kanya kung sino ang sumulat nito. Arabang ito'y bahagi ng kanyang pagkatao, ng kanyang dugo. Parang sa bawat nota ay nandoon ang kwento ng kanyang buhay. Kapag kinakanta niya ito, parang may yumayakap sa kanya. Isang di maipaliwanag na init, gaya ng yakap ng isang inang hindi niya kailanman nakilala. Isang araw, habang kumakanta siya sa tabi ng bangketa, at pinupunasan ang side mirror ng isang lumang kotse, isang matandang nagtibinda ng lugaw ang napatingin sa kanya. Si Nay Flor, isang matandang babaeng may garalgal na boses at may maliit na kariton ng lugawan sa gilid ng overpass. "Anak, anak," tawag ni Nay Flor, sabay kibit ng kamay. Lumapit si Atang habang hawak pa ang kanyang basang-basahan. "Opo, Nay? Ano ulit ang kinakanta mo? Pakiulit nga yang chorus," tanong ng matanda. Kumanta si Atang. Ang kanyang tinig at tila sumayaw sa hangin. Malambing, malungkot at may kakaibang kirot. Nang matapos siya, tila natulala si Nay Flor. "Apo, yang kantang yan narinig ko na yan noon sa radyo." Usal lang matanda habang napapailing. "Isang beses lang. Parang kanta yon ng isang kilalang composer." Pero nawala agad. Hindi na inulit. Ang sabi para lang daw sa anak niya. Tapos, bigla na lang wala. Napakunot no ko si Atang. "Sa radyo po?" Nay, wala naman po kaming radyo ni Lola." "Hindi rin po ako pinapakanta dati sa eskwelahan." Tumango si Nay Flor. "Oo nga, kaya nagtataka ako. Pero anak, pag-ingatan mo yang kanta mo. Parang may kapangyarihan yan. Hindi yung pangkababalaghan ha, pero yung kapangyarihang bumuhay ng damdamin." Ngumiti si Atang, sabay alok ng basang-basahan. "Gusto niyo po punasan ko yung kariton niyo, Nay?" Napatawa ang matanda. "Ay ewan ko sa'yo, tara na't kumain ka muna." Sa maliit na bangketa, may plastik na upuan at styrofoam na mangkok. Umuupo doon si Atang at kumakain ng lugaw na may konting tokwa habang pinapanood ang mga dumadaan. Mga taong tila walang pakialam sa kanya. Pagkatapos ng merienda, bumalik siya sa kanilang waiting shed. Pagdating niya, nakita niyang umiiyak na si Lola Pacing. Hawak ang kanyang dibdib. "Lola!" sigaw niya sabay lapit. "Pasensya ka na anak. Parang sumisikip na naman ang dibdib ko." Nanginginig na wika ni Lola Pacing. "Huminga po kayo. Dahan-dahan lang," ani Atang habang pinapaypay ang lola, gamit ang punit-punit na karton. "Anak, kung wala ka." "Matagal na akong sumuko," bulong ni Lola, sabay hagod sa buhok ng apo. Muling humiga si Atang sa tabi ng matanda. At habang ang kalangitan ay nagsisimulang dumilim, nagsimula siyang kumawit muli. "Kahit wala ng buwan, ako'y aawit pa rin. Dahil sa puso ko, may liwanag kang bitbit." Sa panahon ito, wala nang kwenta ang mga marangyang sapatos o mamahaling relo. Ang meron lang ay isang batang may pangarap. Makakain ng 3 beses sa isang araw, habang buo pa ang lola niya. "Lola," wika ni Atang habang hinahaplos ang likod ng matanda. "Pangako ko po, di ako hihinto sa pagkanta. Hanggang makakain tayo ng masarap, araw-araw. Kahit lugaw lang, basta't hindi tayo nagugutom. Sapat na yan, anak. Basta andito ka, basta maririnig ko ang kanta mo."
Mula noon, nagdoble kayod si Atang. Kung dati ay sa umaga lang siya kumakanta at namamalimos, ngayon ay pati gabi na rin. Bawat traffic light ay pagkakataon. Bawat sasakyang humihinto ay tsansang makaipon ng barya para sa gamot ni Lola. May mga araw na pinagtatawanan siya. May ilang driver na pinandidirihan siya at binubuksan ang windshield wiper habang pinupunasan niya ang salamin. Pero hindi siya umiyak. Hindi siya umalis. Patuloy lang siya sa kanyang awitin. Minsan po, yung kantang to lang po ang kasama ko. Ani Atang, minsang may nagtanong sa kanya kung bakit siya laging umaawit. At sa kantang iyon, di pa niya alam, dala niya ang isa sa pinakamalalaking sikreto ng isang pamilyang hindi niya kilala. Na sa mga susunod na araw, magpapabago sa kanyang tadhana. Habang sa isang sulok ng lungsod ay umiiyak ang mga ulila sa ulan, sa kabilang dulo naman ay naroon ang pinakatahimik na penthouse ng isang glass skyscraper sa Bonifacio Global City. Tahimik, hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil sa kawalan ng kaluluwa. Doon nakatira si Elias Mercado, isa sa mga pinakatanyag na tech mogul sa bansa, CEO ng Microsoft, at minsang tinaguriang boses ng musika ng kabataan sa buong Asya. Ngunit matagal nang hindi naririnig ang kanyang tinig. Minsan, si Elias ay isang masiglang ama. Isang lalaking may pangarap na gawing musical prodigy ang kanyang anak na si Amara. Isang masayaing batang babae na may hilig din sa musika. Binuo ni Elias ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng pag-imbento ng musika gamit ang AI at traditional composition. Ang awit na isinulat niya para kay Amara, pinamagatang Sa Piling ng Gabi, ay hindi kailanman ipinalabas. Isang lihim, isang alaala. Ngunit lahat ay nagbago isang gabi. Isang gabing hindi niya malilimutan kahit paulit-ulit niyang sinusubukang limutin. Nasa Business Street si Elias sa Singapore noon. May mahalagang investor meeting at hindi niya mapigilang magstay kahit anong pilit ng asawa niyang si Leia na bumalik agad. Pagkatising niya kinabukasan, isang tawag ang sumalubong sa kanya. Elias, si Amara, nahulog sa hagdan sa bahay. Wala na siya. Isang pitik na masamang kapalaran, isang iglap. Lahat ng kulay ng kanyang mundo ay napawi. Umuwi siyang walang nagawa. At mula noon ang dating masayahing ama ay naging isang tahimik at malamig na nilalang. Ipinasara niya ang lahat ng proyekto sa musika. Inilipat ang opisina ng kanyang kumpanya sa mas mataas na gusali. Ipinagbawal ang pagpatugtog ng kahit anong kanta sa kanyang opisina. Walang musika, walang awit, walang alaala. Mahina niyang utos isang araw sa kanyang assistant. Sa mga empleyado, si Elias ay isang halimaw. Walang oras, walang pasensya, walang emosyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay performance, productivity at reputasyon. Kapag may dumi sa koridor, galit siya. Kapag may empleyadong hindi nakaayos, pinapapunta sa HR. Para sa kanya, ang mundo ay dapat eksakto, malinis, at kontrolado. Kaya't sukdulan ang puot niya sa mga pulubi, palaboy, o sino mang walang ambag sa mundo. Ang dami-daming pakalat-kalat sa lansangan, minsan niyang bulalas sa isang interview. Lahat ng tao may choice. Kung ayaw nilang maghirap, gumalaw sila. Walang alam ang mundo na ang puot niya sa mahihirap ay hindi lang galit. Ito ay takot. Takot na muling masaktan. Dahil sa dulo ng lahat ng galit ni Elias ay isang bangungot na paulit-ulit. Ang imahe ng kanyang anak na wala ng buhay, nakahandusay sa paanan ng hagdan. Habang umaalingaw-ngaw pa ang kanyang tinig sa likod ng isip niya. Ikaw ang ilaw sa dilim ng gabi. Yan ang huling kantang isinulat niya. Para kay Amara, para sana sa kaarawan nito. Ngunit hindi niya na naibigay. Hindi na niya muling narinig. Hindi na niya muling sinubukang buksan ang file. Isang gabi, habang nasa loob siya ng kanyang bulletproof SUV, pauwi mula sa isang corporate gala, tinanong siya ng kanyang assistant habang binabaybay nila ang EDSA. Sir Elias, gusto niyo po bang gumisita sa memorial ni Miss Amara na yung death anniversary? Tahimir lang si Elias habang pinagmamasdan ang mga ilaw sa labas ng bintana. Wala siyang gustong bisita sa puntod. Ang kailangan niya noon pa ay presensya. At yun ang wala ako, malamig niyang sagot.
Habang sinasabi niya iyon, sa gilid ng kanyang mata, ay napansin niya ang isang batang babae, madungis, nakapaa, at basang-basa sa ulan, na pinupunasan ang salamin ng isang kotse gamit ang basahan. "Driver, bilisan mo, ayokong dumikit sa mga ganyan," utos niya habang iniwasang mapagmasdan pa ang bata. Ngunit sa loob-loob niya, may mumunting kirot, isang iglap ng kahapon ang dumaan sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng kanyang sinisikap kalimutan, sa puso pa rin niya ay nananatili si Amara at ang kantang hindi niya kailanmang naiparinig. Bago makatulog ng gabing iyon, binuksan niya ang laptop na ilang taon na niyang hindi pinapansin. May isang file sa lumang folder, amaralast.mp3. Tumitig siya sa screen, nanginginig ang kamay. Hindi niya ito pinindot. Sa halip ay napabuntong hininga siya at bumulong. "Sino ka ba, Amara? Para hindi kita malimutan kahit anong gawin ko?" Hindi niya alam, habang pinipilit niyang ibalik ang kontrol sa buhay niya, ang mundo ay maghahanda ng isang pangyayaring babasat sa katahimikang kanyang itinayo. Isang tinig, isang bata, isang kanta, at isang alaala na muling babangon mula sa dulo ng gabi. Mainit ang araw ng mga oras na iyon sa Makati. Sa kabila ng buwan ng Disyembre, tila baga pinaiinit ng kalangitan ang kalsadang puno ng usok ng tambutso, palahaw ng busina, at pagmamadaling hindi natatapos. Sa tapat ng isang malawak na intersection kung saan humihinto ang mga sasakyan dahil sa traffic, nakatayo si Atang. Hawak ang kanyang basahan, may laman sa kanyang maliit na plastik, ang ilang piraso ng barya. Nakatali ang buhok niya sa isang pigtail, at kahit tuyot ang labi sa init, may ngiti pa rin siyang bitbit. Habang nilalapitan niya ang isang itim na SUV na may makinang na pintura, sabay na rin siyang umaawit. Hindi para sa pansin, hindi para sa awa, kundi para sa lola niya na masama ang pakiramdam na yung araw at walang gamot. Ikaw ang ilaw sa dilim ng gabi. Hindi niya alam kung bakit laging lumalabas sa bibig niya ang kantang iyon tuwing siya'y nalulungkot. Parang kusang bumabalik sa kanyang isip. Parang ito ang nagpapalakas sa kanya. Habang pinupunasan ang bintana ng SUV, hindi niya alam na sa loob nito ay naroon ng isang taong hindi niya kailanmang inasahan. Si Elias Mercado. "Anong ginagawa ng batang to sa sasakyan ko?" bulalas ni Elias habang nakakunot ang noo. "Driver, pabuksan mo yang bintana. Tigilin mo yang bata." Ang driver ay sumunod at pinindot ang power window. Agad na lumapit si Atang upang magpasalamat sa barya. Pero bago pa siya makapagsalita, narinig ni Elias ang huling linyang binigkas ng bata. "Kahit wala ng buwan, ako'y aawi pa rin. Dahil sa puso ko, may liwanag kang bitbit." Natigilan si Elias. Hindi siya agad nagsalita. Nakatitig lamang siya sa mukha ng bata at parang hindi siya makahinga. Ang kanyang puso, na ilang taon nang nanahimik sa sakit, ay muling tumibok. Ngunit ngayon, puno ng pagkabigla. "Bakit mo alam yang kanta?" tanong niya, halos hindi makalabas ang boses sa bibig. Si Atang naman, nabigla rin at bahagyang umatras. "Po, matagal ko na pong kinakanta yan," sagot niya. "Para po sa lola ko," pampatulog niya. Parang tinamaan ng kidlat si Elias. "Hindi po pwedeng nagkataon lang ito." Hindi maaring pareho ang linya, ang himig, ang damdamin. Iyon ay ang kanta niya, isang kantang isinulat niya gamit ang sariling puso para lamang kay Amara. At hindi niya kailanmang ipinakilala ito sa mundo. Walang recording, wala sa internet, wala sa kahit anong platform. Isang lihim na ipinagluksa. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakagulat, na ang kantang iyon ay nabuhay o na ito'y kinakanta ng isang batang palaboy. "Anong pangalan mo?" tanong niya sa batang babae. Medyo garalgal ang tinig. "Atang po," sagot ng bata, bahagyang nag-aalanganin. "Ikaw po ba? Galit?" Saglit na natahimik si Elias. Ang kanyang mga mata ay napuno ng tubig. Isang emosyon na matagal na niyang kinulong sa kaibuturan ng kanyang damdamin. Tumalikod siya at pumikit. Mariing pinipigilan ang pagbagsak ng luha. Hindi ako galit," bulong niya, halos di marinig. Pagtingin niya muli, nakita niya ang isang matandang babae sa gilid ng shed.
payat, nakaupo sa sako, at bahagyang nakasandal sa pader. "Anong relasyon mo sa matanda roon?" tanong niya. "Lola ko po, siya lang po ang kasama ko," sagot ni Atang. "May sakit po siya sa puso. Kaya po ako kumakanta, pampatulog niya, pampalakas din po." Muling tumama sa kanya ang bigat ng alaala. Si Amara, noong buhay pa, ay ganun din. Palaging humihingi ng kanta bago matulog, palaging sabik sa musika, palaging may bitbit na kwento at tanong tungkol sa mga bituin. Hindi na nakapagsalita si Elias. Wala siyang nasabing paalam. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kinauupuan sa loob ng sasakyan. Ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig habang hawak ang armrest. "Driver," mahinang wika niya, "bilisan mo, umuwi na tayo." Habang papalayo ang sasakyan, humawak siya sa dibdib niya. Ramdam niya ang pagtibok ng pusong halos limot na ang pakiramdam ng pagkamangha. "Imposible," bulong niya. "Hindi pwede. Paano nangyari yon?" Hindi siya nakatulog buong gabi. Sa kanyang silid habang naka-off ang ilaw, pinakinggan niya muli ang luma niyang laptop. Binuksan niya ang Amara Last, MP3, at sa muling pag-ikot ng musika, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Ang bawat nota ng kanta ay eksaktong-eksakto sa kinanta ng batang palaboy. "Bakit nandito yung kanta ko sa kanya?" usal niya. At sa kanyang isipan, unang beses sa loob ng maraming taon, bumalik ang isang damdaming matagal nang nakalimot, pag-asa. Hinding-hindi maaalis sa alaala ni Elias ang tinig ng batang iyon. Pagkalipas ng halos isang dekada, ngayon na muling tumugtog ang sapiling ng gabi sa kanyang puso. Hindi sa pamamagitan ng speaker, kundi mula sa bibig ng isang batang palaboy sa kalye. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa parehong lugar. Hindi siya mapakali sa penthouse niya. Kahit gaano kabigat ang trabaho, kahit ilang pulong pa ang dapat niyang puntahan, iisa lang ang laman ng isipan niya. Sino ang batang iyon? At paano niya alam ang kantang isinulat ko para kay Amara? Nang makarating sila sa intersection, agad niyang nakita si Atang. Nakaupo ito sa gilid ng sidewalk, hawak ang isang maliit na plastic bag na may lamang tinapay. Katabi nito si Lola Pasing, na tila masama ang pakiramdam. "Sir, yan po yung bata," sabi ng driver. "Bumaba na po ba kayo?" Hindi agad sumagot si Elias. Tumamo lang siya, huminga ng malalim, at saka bumaba. Tumigil ang mundo ni Atang nang makita ang pamilyar na lalaking bumaba sa itim na SUV. Hindi siya gumalaw. "Anong pangalan mo ulit?" tanong ni Elias habang lumalapit. "Atang po," sagot ng bata. "Sabay tayo. Pasensya na po kahapon kung napunasan ko yung sasakyan niyo. Hindi ko po kayo sinasadya." Umiling si Elias. "Hindi yon ang dahilan kung bakit ako gumalik. Gusto kong malaman, saan mo natukunan yung kanta na kinakanta mo kahapon?" Napaawang ang bibig ni Atang. Hindi agad siya sumagot. Tumingin muna siya sa kanyang lola bago nagsalita. "Hindi ko po talaga alam," sagot niya sa wakas. "Bata pa lang po ako. Ito na po ang kinakanta ko sa lola ko tuwing umiiyak siya o hindi makatulog. Para po bang kasama ko na siya sa puso ko." "Walang nagturo sa'yo? Hindi mo narinig sa TV, radyo, cellphone?" Umiling si Atang. "Wala po kaming cellphone. Ni radyo nga po. Hindi ko alam kung paano yon gumagana. Basta po, nararamdaman ko lang yung kanta." Parang galing po sa loob. Napahawak sa dibdib si Elias. Sa sagot na iyon, may kung anong parte sa kanya ang nabasag. Sa tagal ng panahon, sinikap niyang maging bato, isang haligi ng lakas. Pero sa harap ng isang payat na batang babaeng umaawit ng kanta ng kanyang yumaong anak, hindi na niya kinaya. Tumulo ang unang luha. Tahimik lang si Atang habang pinapanood siya, ni hindi siya gumalaw. Si Lola Pasing ay bahagyang napansin ang eksena at tinangkang tumayo. Ngunit agad siyang pinigilan ni Atang. "Tito," wika ni Atang, "okay lang po ba kayo?" Hindi na rin alam ni Elias kung bakit tinawag siyang tito, pero tumango siya. Nakaramdam siya ng pag-aalab sa dibdib, isang uri ng lungkot na may kasamang init. Pagtingin niya sa mukha ni Atang, doon niya lang napansin ang mga mata, malalim, itim na itim, pero may liwanag, gaya ng kay Amara. At ang ngiti, Diyos ko, parang kabiyak ng ngiti ng kanyang anak.
Pasensya ka na Atang, mahinang sabi niya. Naistorbo lang talaga ako ng kanta mo at ng mga alaala. Nabigla ang bata nang biglang bumunot ng sobre si Elias mula sa loob ng kanyang coat. Isiniksik niya ito sa kamay ni Atang. Ano po ito? Tanong ng bata. Pera, pambili ng gamot ng lola mo at pagkain ninyo. Marami riyan, gamitin mo sa tama. Nagpigil ng luha si Atang. Salamat po, pero sigurado po kayo, tumango si Elias. Mas sigurado pa kaysa sa sarili kong kumpanya. Ngunit habang papalayo siya, habang muli siyang sumakay sa sasakyan at isinara ang pintuan, isang tanong ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip. Sino talaga ang batang ito? At bakit niya dala ang kantang isinulat ko para lang kay Amara? Pag-uwi niya, hindi siya kumain, hindi rin siya nakatulog. Inilibing niya ang sarili sa silid na puno ng lumang mga gamit ng kanyang anak. Isa-isang binuksan ang mga kahon, ang mga lumang drawing ni Amara, ang mga laruan, ang lumang MP3 player na may laman lamang isang kanta. Yun ding awit na narinig niya kahapon mula sa batang si Atang. Pinakinggan niya ito ng paulit-ulit. Sa bawat ulit, lalong lumalalim ang kanyang pagkalito. Tila baga ang tadhana ay binuksan ang pintuan ng isang lihim na hindi pa niya nauunawaan. Sa huling ulit ng kanta, dumapa siya sa kama ni Amara at ibinulong, "Anak, kung nasa langit ka, kung may paraan ka para bumalik, baka ba't ganito ang pakiramdam ko? Sino siya? Bakit niya dala ang tinig mo?" Ngunit ang mga tanong ay nanatiling tanong, wala pa ring sagot. Ang sigurado lang, nagsimula nang gumalaw ang isang kwento sa likod ng isang kanta, na sa bawat himig ay unti-unting bumubuhay sa isang pusong matagal ng patay. Hindi na mapakali si Elias sa mga sumunod na gabi. Paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan ang tinig ng batang si Atang. Hindi lamang iyon basta kanta, kundi tila bulong mula sa kahapon, mula sa isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Habang nakahiga sa kanyang silid na punong-puno ng karangyaan ngunit hungkag sa emosyon, tumingin siya sa kisame at paulit-ulit na inusal ang pangalan ng anak, Amara. Tila ba inaasam niyang bigla na lang lalabas ang sagot sa hangin. Sa isang punto ay nababangon siya. Lumapit sa kanyang personal safe at mula roon ay kinuha ang lumang sketchpad ng kanyang anak. Inuklat niya ang pahina. Doon, nakita niyang muling iginuhit ni Amara ang sarili niyang muka at sa tabi nito ay may batang babae na may mahabang buhok, nakangiti at hawak ang isang bulaklak. Sa ilalim ng guhit, may nakasulat, "Kapag hindi mo ako makita, hanapin mo ang kantang iniwan ko." Nanindig ang balahibo ni Elias. Kinabuksan, maaga siyang nagbihis at agad na ipinag-utos sa kanyang driver na bumalik sila sa lugar kung saan nila unang nakita si Atang. Pagkarating nila, halos pareho pa rin ang eksena. Traffic, usok, init. Ngunit walang batang naglilinis ng salamin. Walang batang umaawit ng awit ni Amara. Lumapit siya sa vendor ng balot. "Manong, yung batang babae na nakikita niyo rito, yung may dalang basahan, nakita niyo pa siya ngayon?" Umiling ang matanda. "Ay, hindi ko na po nakita mula nung kahapon. Baka natakot, sir. May nagsabi po kasing may galit daw na matandang lalaking nakasakay sa mamahaling sasakyan na bumaba at sumigaw sa bata. Baka po akala nila mapapahamak sila." Napakunot noo si Elias. Napagtanto niyang sa kabila ng intensyong niyang alamin ang totoo, ang kanyang presensya, ang kanyang yaman, ang kanyang anyo, ay nagsilbing banta sa mga taong natuto ng magtago sa mundo. "Hanapin natin sila," mariing sabi niya sa kanyang driver. Ngayon na, agad niyang pinatawag ang kanyang personal assistant at ipinasa ang bilin sa kanyang PR team. Gumawa ng simpleng sketch ng bata, batay sa kanyang alaala. Ipinamudmod nila ito sa mga barangay opisina, sa mga opisyal ng MMDA sa nasabing area, pati na rin sa ilang NGO at volunteer groups na tumutulong sa mga batang lansangan. Walang lumipas na oras na hindi siya nag-aalala. Sa loob ng kanyang opisina, hindi siya makapagtrabaho. Sa kanyang mga meeting, lutang ang kanyang isipan. Ang bawat segundo ay tila hinahabol siya ng tanong, "Bakit may batang nagdadala ng kanta ng anak kong matagal nang wala?" Kinagabihan,
Sa muling pagbalik sa lugar, isang matandang babae ang lumapit sa kanyang sasakyan. Si Nay Flor, ang nagtitinda ng lugaw. "Sir," sabi ng matanda, "baka po makatulong ako. Madalas ko pong makita yung batang hinahanap nyo. Si Atang, madalas po yan sa ilalim ng tulay sa may creek, bandang 4:00 ng madaling araw." Doon sila natutulog ng lola niya. Mabilis ang utos ni Elias. "Puntahan natin ngayon, kahit anong oras." Pagdating nila sa lugar, bumaba siya at nilapitan ang grupo ng mga nakatirang palaboy sa ilalim ng tulay. Amoy kanal, basa ang lupa at ang hangin ay puno ng amoy ng lumang tela at panis na pagkain. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang pamilyar na tinig ang narinig niya, mahina, halos pabulong. Sa dilim ng gabi, may tinig na kailambing, parang sinaksak ang puso ni Elias sa narinig. Lumapit siya at doon niya nakita si Atang, nakayuko at pinapaypayan ang kanyang lola na muling nilagnat. "Atang," tawag niya, halos pabulong. Napalingon ang bata, napamulagat, ngunit hindi tumakbo. Tila ba may tiwala sa kanyang mga mata, kahit hindi niya ito inasahan. "Akala ko po galit kayo sa amin," mahinang sabi ni Atang. Lumapit si Elias at lumuhod sa harap ng bata. Hindi niya inalintana ang putik, ang amoy, o ang mga matang nakatingin mula sa paligid. "Hindi ako galit, nagulat lang ako. Hindi ko maintindihan hanggang ngayon. Pero gusto kong tulungan ka. Gusto kong tulungan ang lola mo." "Bakit po?" tanong ng bata. "Dahil sa kanta?" "Hindi lang dahil doon," sagot ni Elias. "Kundi dahil sa bawat ulit mong pagkanta, pakiramdam ko, parang nabubuhay ang anak kong matagal nang wala." Tahimik si Atang. Nagkatinginan silang dalawa. At sa kanilang pagitan, tila nagkaroon ng hindi mapaliwanag na koneksyon. "Ito ang gusto kong malaman, Atang," dagdag ni Elias. "Sino talaga ang nanay at tatay mo? May alam ba si Lola Pasing tungkol sa kanila?" Napayuko ang bata. "Wala po akong alam. Basta po sabi ni Lola, iniwan daw po ako sa palengke. Samgol pa lang ako. May dalang piraso ng papel at yung kanta. Yun lang po ang kasama ko nung nakita niya ako." Natigilan si Elias. "Papel? Anong klaseng papel?" "Teka lang po," bulong ng bata. Mula sa maliit na supot ng damit, inabot niya ang isang luma, kulay brown na envelope. Binigay niya ito kay Elias. Pagkabukas niya, isang maliit na note lang ang laman. Nakalagay sa maliliit na letra, "Sa tinig niya ako'y muling mabubuhay. Sa kanta niya ako'y mananatili." Hindi na nakapagsalita si Elias. Nanginginig ang kamay niya. Parang may bumigwas sa dibdib niyang matagal niyang pinatigas. Hindi niya alam ang eksaktong sagot. Ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng umurong pa. Walang naging pag-aalinlangan si Elias nang tinanong ng ospital kung sigurado ba siyang gusto niyang ipa-DNA test ang batang si Atang. Sa dami ng hindi maipaliwanag, ito na lamang ang natitirang konkretong hakbang para marating ang katotohanan. Isinama niya sa ospital si Atang at si Lola Pasing at agad na sumailalim ang mga ito sa general check-up. Habang hinihintay sa laboratory, hindi maiwasan ni Atang ang kabang nararamdaman. Mula sa simpleng banig sa ilalim ng tulay, bigla siyang inupuan sa isang malambot na upuan, pinainom ng malinis na tubig at inalok ng biskwit habang hinihintay ang nurse. "Lola, parang panaginip lang to," bulong ni Atang habang nakaupo sa tabi ng matanda. "Ang linis po ng lugar, ang tahimik." "Tandaan mo, Atang," mahina ngunit mariing wika ni Lola Pasing. "Kahit anong ganda ng paligid, huwag mong basta ibubukas ang puso mo. Hindi lahat ng maganda ay mabuti." Narinig ni Elias ang huling linyang iyon habang papalapit sa kanila. Hindi siya sumagot agad. Nang makalapit na siya, umupo siya sa tabi ng matanda. "Hindi ko kayo sinisisi sa pagdududa, Aling Pasing," aniya, "pero hayaan ninyo akong magsalita." Tumango si Lola Pasing pero hindi tinanggal ang pagkailap sa tingin. "Ako si Elias Mercado," panimula ng lalaki. "Marahil narinig niyo na ang pangalan ko at marahil hindi rin maganda ang mga narinig ninyo. Pero ngayon, wala akong ibang pakay kundi malaman ang totoo." "Ano po bang totoo ang hinahanap nyo?"
Tanong ni Lola, diretso ang tingin. Ang batang ito, si Atang, ay kumanta ng kantang isinulat ko noon para sa aking yumaong anak. Hindi ko ito inilabas, walang recording, walang sheet. Tanging ako lang at ang anak ko. Doon ko siya nakita. Si Atang, isang sanggol sa isang plastic box, may damit na puti, may maliit na supot na may sulat, at saglit siyang natigilan. At umaawit. Ano? Tanong ni Elias. Oo, tugon ng matanda. Hindi pa man nakakapagsalita ang bata, pero may parang himig siyang inuungol habang umiiyak. Paulit-ulit. Iyon na rin ang unang kanta na narinig ko mula sa kanya. Yung awit na sinasabi mong sa anak mo. Napatitig si Elias sa kanyang palad. Parang unti-unting gumuguhit ang koneksyon sa mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi ko po siya inakala na galing sa mayaman o kilalang pamilya. Dagdag ni Lola. Akala ko nga anak ng tinedyer na nahiya sa kanyang pamilya. Pero simula noon, inalagaan ko siya. Pinangalanan kong Atang kasi yun ang salitang sinabi ng lasing na pulis na tumulong sa akin nung gabing yon. Isang alay yan, isang Atang siguro sa langit, sabi niya. Matagal na katahimikan ang sumunod. Gusto ko lang, basad ni Elias, na maisaayos kahit pansamantala ang lagay ninyo. Ipagpapatuloy ko pa rin ang investigasyon. Pero habang naghihintay tayo ng resulta, iniaalok ko sa inyo ang pansamantalang matutuluyan. Isang maliit na apartment malapit lang dito. Ano po ang kapalit? Tanong ni Lola Pacing. Agad. Wala, sagot ni Elias. Kahit wala ang DNA result, gusto ko na rin kayong tulungan. Hindi ko man alam kung anong koneksyon ng bata sa akin, pero alam ko kung gaano kahalaga ang ganitong tulong sa panahong ganito. Napabuntong hininga si Lola Pacing. Tiningnan si Atang na sa pagkakataong iyon ay parang sanggol na muli. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil sa wakas ay may kumupkop, may kumilala at may nagmalasakit. Sige, sagot ng matanda, pero isang beses lang akong magpapaloko, Ginoong Elias. Kapag naramdaman kong ginagamit mo ang apo ko para sa kung anong layunin, lalakad kami palayo, kahit wala kaming ulam. Ngumiti si Elias. Isang pangakong hindi ko sisirain. Kinagabihan, inihatid sila sa isang malinis na studio-type apartment. May kama, may maliit na lamesa, may ventilador at may bagong paliguan. Binigyan sila ni Elias ng grocery at ilang personal items. Pagpasok sa loob, hindi agad kumilos si Atang. Parang hindi niya alam kung saan siya lulugar. Tinitigan niya ang kama na may malinis na sapin at unan. Lumapit siya at hinaplos ito. Lola, pabulong niyang sambit. Totoo ba to? Oo anak, huwag ka munang mag-isip ng bukas. Gabi pa lang, matulog tayo. Sagot ni Lola habang inaayos ang mga pinamili sa lamesa. Kinagabihan, natulog si Atang sa unang pagkakataon sa isang tunay na kama. Hindi sa karton, hindi sa sako, hindi sa tabi ng imbornal. Nakabalot siya sa sariling kumot at bago siya pumikit, marahang umawit sa kanyang sarili. Sa piling ng gabi, may boses ng bituin. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, si Elias ay gising pa rin. Nakatanaw sa bintana ng kanyang penthouse. Hawak ang patel na isinama sa supot ni Atang mula pagkasanggol. At sa kanyang isipan, isa lang ang tanong, bakit ngayon lang kita natagpuan? Hindi pa man lumalabas ang resulta ng DNA test, unti-unti nang natitibag ang mga pader na itinatag ni Elias sa loob ng maraming taon. Gabing-gabi na nang muli siyang mapadako sa lumang music room ng kanyang penthouse, isang silid na matagal na niyang iniwang sarado. Nakalok pa ang doorknob at halos mabalot na ng alikabok ang paligid. Binuksan niya ang ilaw, dahan-dahan, animoy takot siyang makagambala sa mga multo ng nakaraan. Nasa isang sulok pa rin ang lunang piano ni Amara, hindi na nagamit mula nang siya'y mawala. Sa ibabaw nito ay may naka-frame na litrato, isang batang babaeng may maikling buhok, nakasuot ng puting bestida at may hawak na laruang violin. Si Amara, ang anak niyang hindi na naabutan ang ika-7 kaarawan. Mula sa drawer, binuksan ni Elias ang isang maliit na kahon. Doon nakalagay ang USB stick na personal niyang tinago, ang huling alaala ni Amara.
Ipinasok niya ito sa laptop at pinagmasdan ang nag-iisang file na nandoon, amaralast.mp3. Sa pagplay ng kanta, bumalik sa kanya ang lahat. Ang huling halakhak ni Amara, ang hiling nitong kantahan siya bago matulog, ang munting mga paa nitong umaapak sa marble stairs, at ang matinis na sigaw ng kanyang asawa sa telepono. Elias! Si Amara! Nahulog siya, muntik siyang mapaluhod habang pinapakinggan ang awit. Yun mismo ang awit na narinig niya kay Atang. Walang labis, walang kulang. Mula sa intro na may simpleng plucking ng gitara hanggang sa huling linya ng chorus. Wala siyang iniwan sa publiko. Walang kahit sinong ibang may kopya. Iyon ay awit na para lang sa isang kaluluwang nawala sa kanya. Paano? Paano mo ito nalaman, Atang? Mahinang tanong niya sa hangin. Nadama ni Elias ang pag-ikot ng damdamin. Hindi lamang lungkot, kundi paggalito, paghahanap, at marahil galit. May hindi nagsabi sa kanya ng totoo. Naalala niya ang isang taong malapit noon kay Amara, ang dating yaya nitong si Manang Nida. Matagal na itong umalis sa serbisyo kasunod ng libing ng kanyang anak. Mabilis ang pag-alis nito noon. At ni minsan ay hindi siya nagpadala ng pakikiramay o bumisita. Hinagilap niya ang dating address nito sa HR records ng kanilang household. Doon nalaman ni Elias na lumipat ito sa probinsya, sa isang bayan sa Quezon. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Kinabukasan, personal siyang lumipad patungo roon, dala ang pag-aalinlangan at isang usbong ng pag-asa na makakahanap siya ng sagot. Sa isang simpleng bahay sa gilid ng bukid, natagpuan niya si Manang Nida. Matanda na, bahagyang napilaya na sa paa at nabigla nang makita siya. "Ginoo, Elias?" tanong ng matanda, halos hindi makapaniwala. "Ikaw ba yan?" Tumango si Elias, seryoso ang mukha. "Kailangan ko ng totoo, Nida." Nanginginig ang matanda, halatang may kinikimkim na matagal na niyang itinago. "Pasok ka muna, iho." Sa loob ng bahay, may lumang altar, isang lumang larawan ni Amara, at sa isang sulok ay may nakasabit na maliit na lumang bestida, kamukha ng suot ni Atang sa mga panaginip ni Elias. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy," ani Elias. "May batang nakilala ako, Palaboy. May dalang kantang isinulat ko para sa anak ko." Hindi niya dapat alam yon, pero alam niya. Kinakanta niya, nanggagaling sa puso. Napatakip sa bibig si Manang Nida. Hindi siya makatingin kay Elias. "Ako ba? Nilinlang mo, Nida. May hindi ka pa sinabi tungkol kay Amara." Tumulo ang luha ng matanda. "Hindi ko po intensyon. Akala ko po ay ginawa ko ang tama. Pero ngayon, hindi ko na kayang dalhin ito hanggang sa huling hininga ko. Sabihin mo sa akin ang lahat." Mariing sabi ni Elias. Huminga ng malalim si Manang Nida. "Sa araw po ng aksidente, ako po ang kasama ni Amara. Hindi ko po siya binantayan ng maayos. Naglalaro siya sa itaas habang ako'y naglalaba. Narinig ko na lang po ang sigaw at pag-akyat ko, nakita kong duguan na siya, pero humihinga pa." Napatitig si Elias. "Uway pa siya?" tanong niya. Mahina ngunit puno ng puot. Tumango ang matanda, pero mahina na po. At may isang babae. Isang misteryosong babae na lumapit. Hindi ko siya kilala. Sinabi niyang siya raw ay manggagamot. Nagmakawa siya na sa kanya na lang dalhin ang bata para raw mailigtas. "Anong ginawa mo?" singhal ni Elias. "Takot po ako, gulong-gulo. Hindi ko alam ang gagawin. Sinabi niya na baka raw mamatay si Amara kung sa ospital dalhin agad, na siya raw ay may paraan. Ipinagkatiwala ko po." Natigilan si Elias. Hindi makapaniwala. Naniwala ka sa isang estranghero kaysa dalhin ang anak ko sa ospital. Hindi mo man lang ako tinawagan? Natakot po ako. Baka mawalan ako ng trabaho. Baka sisihin niyo ako. Kaya nang sabihing wala na, si Amara kinabukasan. Nagkunwari na lang akong naniwala. Pero sa puso ko, laging may tanong, totoo ba talagang namatay siya? Hindi nakapagsalita si Elias. Ang kanyang katawan ay tila ng lambot. Sa tagal ng panahong akala niya ay nakalibing na ang anak. Posible kayang buhay pa ito noon? Posible kayang dinala sa ibang lugar? At kung oo,
Si Atang kaya iyon? Walang katiyakan. Pero may sapat na dahilan upang magpatuloy. Isa lang ang sigurado ni Elias. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi na pwedeng itago. Isang linggo ang lumipas mula nang harapin ni Elias ang katotohanang pilit itinago sa kanya ng panahon. Ang pagsambulat ng alaala, ang pagtatapat ni Manang Nida at ang himig ng isang batang palaboy ay tila bumuo ng iisang palaisipan na unti-unti niyang pinipilit na lutasin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang dokumento lamang ang makapagbibigay ng konkretong sagot, ang DNA test result. Maagang dumating ang tawag mula sa ospital. Nakahanda na ang resulta. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Sa kaniyang opisina, habang lumulutang pa sa hangin ang aroma ng kapeng, hindi niya naiinom. Binuksan niya ang envelope. Sa unang tinitig, agad niyang hinanap ang linyang pinakaimportante. Paternity match, negative. Natahimik siya. Hinawakan niya ang gilid ng upuan, sinapo ang noo, at dahan-dahang pumikit. Hindi si Atang ang anak niya. Hindi siya ang ama. Ang kantang kanyang isinulat para kay Amara, na kinanta ni Atang, ay tila isang mahiwagang pag-uulit. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng direktang relasyon. Ngunit hindi pa natatapos ang pahina. Isang tala sa bandang ibaba ng report ang agad na sumundot sa kanyang atensyon. Secondary kinship probability, avuncular relationship, 99.87%. Subject Atang is most likely the daughter of Joaquin Mercado, biological brother of Elias Mercado. Parang pinigilan ng mundo ang pag-ikot sa loob ng ilang segundo. Joaquin, bulong niya. Matagal nang wala si Joaquin sa buhay niya. Ang bunso niyang kapatid, ang dating leader sa music ministry ng simbahan nila noong kabataan. Ngunit matapos ng isang matinding pagtatalo tungkol sa negosyo, pamilya at prinsipyo, tuluyang lumayo si Joaquin. Huli niyang balita, sumama raw ito sa isang babaeng palaboy sa Tondo at piniling mamuhay ng tahimik. Wala na siyang narinig pa. Sa isip niya, matagal nang hindi bahagi ng pamilyang Mercado si Joaquin. Pero ngayon, isang batang babae mula sa lansangan ang nagpapaalala sa kanya ng mga alaala ng kapatid. At ayon sa agham, si Atang ay anak ni Joaquin. Napatingin siya sa litrato ni Amara sa kanyang mesa. At sa tabi nito, sa larawan ng kanilang pamilya kung saan nakangiti pa si Joaquin. Isang pangungulila ang biglang sumagi sa dibdib niya. Sa isang iglap, napagtanto niyang hindi man anak si Atang, dugo niya ito, isang Mercado. Pamangkin ko siya, mariing bulong niya, walang pag-alinlangan. Agad niyang ipinatawag si Atang at si Lola Pasing sa kanyang opisina. Maingat niyang pinili ang mga salitang sasabihin. Hindi ito tungkol sa pagsisiwalat lamang ng impormasyon, kundi isang uri ng pagpapakumbaba, ng pagtanggap. Pagdating ng maglola, pansin agad ni Elias ang kaba sa mga mata ni Atang. Sir Elias, okay lang po ba kayo? Tanong ng bata. Tumango siya. Mas okay na ako ngayon, Atang. Mas malinaw na. Pinaupo niya ang dalawa at marahan niyang inilapag ang resultang dokumento sa lamesa. Lumabas na ang resulta, aniya. Napatingin si Lola Pising, halos hindi makahinga. Hindi ikaw ang ama, no po? Mahinang tanong ng matanda. Tumango si Elias. Oo, hindi ako, pero saglit siyang tumingin kay Atang. Ikaw ay anak ng kapatid ko, si Joaquin Mercado, na patakip ng bibig si Lola. Si Atang naman ay hindi agad nakareact. Halatang hindi niya kilala ang pangalan iyon. Ang kapatid kong matagal nang nawala. Nagtalo kami noon. Hindi kami nagkaintindihan. At simula noon, hindi ko na siya muling nakita. Ang huli kong balita, sumama siya sa isang babaeng palaboy. Doon marahil siya ipinanganak. Tahimik ang silid. Tanging hikbi ni Lola Pasing ang maririnig. Ibig sabihin po, kayo po ang tiyuhin ko? Tanong ni Atang, na hindi alam kung matutuwa o matatakot. Ngumiti si Elias, ngunit ito'y ngiti ng paghilom, ng pagtanggap. Oo, ako ang tito mo, Atang. Lumapit siya, lumuhod sa harap ng bata, at marahang hinawakan ang kamay nito. Hindi mo kailangang tumira sa ilalim ng tulay, Atang. Hindi mo kailangang mamalimos. Ikaw ay bahagi ng pamilyang matagal nang nawala ng kulay. Ngayon, ikaw ang kulay na yon.
Lalong humigpit ang yakap ni Atan sa kanyang lola. Ayoko pong iwan si lola, bulong niya. Hinding-hindi mo siya kailangang iwan, sagot ni Elias. Ang gusto ko lang ay maging pamilya kayo. Tulungan ko kayo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil pamilya kayo sa akin. At higit sa lahat dahil nararamdaman ko na ito ang tamang gawin. Doon na hindi napigilan ni Lola Pacing ang pagluha. Akala ko, mamamatay akong hindi ko siya mabibigyan ng kahit anong kinabukasan. Ngayon parang may pag-asa. Ipinatong ni Elias ang kamay niya sa balikat ng matanda. Ako na ang bahala sa inyo. Hindi ko na kayang mawalan muli. Kung hindi ko man nahanap ang anak ko, narito ka bilang bahagi ng kanya. At bilang bagong pag-asa sa buhay ko. Lumipas ang mga araw at sa tulong ni Elias, naayos ang legal na proseso ng guardianship kay Atang. Hindi bilang isang ama, kundi bilang isang tagapag-alaga na may pusong kasing lambot ng isang tunay na magulang. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam si Elias na isang damdaming tagal na niyang nakalimutan, kagalakan. Mula sa araw na kinilala ni Elias, si Atang bilang kanyang pamangkin at inialok ang pagkupkop sa maglola, tila unti-unting umusbong ang bagong liwanag sa kanyang personal na buhay. Ngunit sa kabilang banda, isang maitim na ulap naman ang namuo sa itaas ng gusaling pag-aari niya, sa mismong Elias Mercado Foundation, na noon pa man ay kilala sa mahigpit at elitistang sistema ng tulong. Ang mga empleyado sa foundation, mula sa mga board member hanggang sa mga department heads, ay napailing ng mabalitaan nila na ang CEO mismo ay nagpapalakas sa isang batang kalye na hindi kilala sa lipunan. Pati ang mga sekretarya ay may bulungan. Anong meron sa batang yun? At biglang naging importante kay Mr. Mercado. Baka may pinanghahawakan ng bata. O baka nawala na talaga sa sarili ang boss natin. Ngunit walang mas masahol pa sa naging reaksyon ni Lorenzo Garza, ang Vice President for Operations. Matagal na itong naiinggit sa tiwala ni Elias sa ilang piling tao. Siya ang tipo ng leader na laging nakasuot ng mamahaling relo. Mahigpit sa mga empleyado at may koneksyon sa media. Hindi siya sanay na natatabunan. Kaya't nang kumalat ang balita na personal na binigyan ng apartment ni Elias ang isang batang pulubi, na balot ng pag-aalab ang kanyang puso. Anong pinaggagawa ng matanda? Sigaw niya sa loob ng kanyang opisina. Buong buhay natin ginugol natin para linisin ang pangalan ng foundation. Tapos mag-aampon siya ng batang dugyot mula sa lansangan? Isang gabi, ginamit niya ang isa sa kanyang mga koneksyon sa mid-level media at pinabuga ang isang kontrobersyal na balita. Bilyonaryong CEO, ginagastos ang milyones ng kumpanya para sa batang kalye. Mga donors nag-uunahang bawiin ang suporta. Mabilis kumalat ang balita. Kahit hindi totoo ang mga datos, sapat na ito upang pagdudahan si Elias. Kinabukasan, tumanggap siya ng higit sa 200 email mula sa Board of Trustees. Ang iba galit, ang iba nag-aalala, ngunit karamihan ay nagdududa. Pinatawag si Elias sa isang emergency board meeting. Ang silid ay malamig, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa mga tinging malamig na mga taong noon ay tila kakampi niya. Ipagpaumanhin niyo ang pagkaabala, mariing bungad ni Elias habang naupo sa pinakagitnang upuan ng mahaba at makintab na mesa. Ngunit mas gugustuhin kong linawin agad ang mga issue. Unang nagsalita si Mrs. Buencamino, treasurer ng foundation. Elias, we respect your personal decisions, but when it already compromises the integrity of our cause, we have to draw the line. Sumunod si Lorenzo, may bahagyang ngisi sa mukha. Walang may galit sa pagtulong, Elias, pero kapag ang resources ng foundation ay ginagastos para sa isang batang hindi man lang dumaan sa proseso, hindi ba't parang may pinapaboran ka? Tahimik si Elias, hindi siya agad sumagot. Hinayaan niya munang magsalita ang lahat. May mga nagpahiwatig ng suporta sa kanya, ngunit halatang alanganin. May ilang malalapit sa kanya noon, na ngayon ay mistulang di na makatingin sa mata niya. Pagkatapos ng mahabang talakayan, tumayo si Elias. Tumitig siya kay Lorenzo. Alam kong matagal ka nang may hinanakit sa mga desisyong ginagawa ko, aniya.
At marahil, ito ang pinakahinihintay mong pagkakataon. Pero bago kayo magdesisyon kung ako'y may mental instability na nga ba o hindi, hayaan niyong ipakita ko ang isa pang aspeto ng katotohanan. Ipinindot ni Elias ang remote ng projector. Lumabas sa screen ang detalyadong ulat mula sa isang forensic auditing firm na tahimik niyang kinontrata ilang buwan na ang nakalipas. Lahat ay napakunot noo. Habang abala ang foundation sa mga programa nito, may ilang pondo pala tayong napupunta sa Ghost Training Center sa Quezon Province. Mga center na nakapangalan sa iisang kontraktor, isang shell company na pag-ari ng pinsan ni Lorenzo Garza. Naputol ang katahimikan. Umiging ang tensyon. Paanong? Singhal ni Lorenzo, ngunit agad siyang tinapik ng isa sa mga board members. Sabay sabing, tama na, may sapat na ebidensya rito. Hindi na nagsalita si Elias. Tinanggal niya ang ID lanyard niya at inilapag ito sa mesa. Kung ang pagtulong ko sa isang batang pamangkin ko ay rason upang pagdudahan ako, handa akong bumitaw sa pwesto. Ngunit kung kaya niyong hayaan ang pagkabulok ng pundasyon mula sa loob, wala na akong magagawa. Sa huli, tanong lang, ito ng anong uri ng mga bata ang gusto nating tulungan? Yung galing sa elite o yung pinili ng tadhana? Tahimik ang lahat. Ilang segundo lang, pero tila isang panalangin ang bumalot sa buong silid. Maya-maya, isa-isang tumayo ang ilang board members at lumapit kay Elias. Hindi ikaw ang may problema, Elias. Sabi ng isa, ang sistema, at dapat itong ayusin. Kinabukasan, pinatigil ang lahat ng proyekto ni Lorenzo. Isinailalim siya sa investigasyon. Lahat ng koneksyon niya sa mga kontraktor ay sinuri. At habang nagsisimula ang paglilinis sa loob ng foundation, isang batang babae sa isang apartment ang hindi alam na siya pala ang naging simula ng revolusyon. Sa isang mundo ng matitigas ang puso, dala niya ang awit ng pagbabago. Mula nang magsimulang tanggapin si Atang bilang bahagi ng kanyang buhay, naging abala si Elias sa pag-aayos ng mga legal na papeles, mga plano para sa scholarship program at ang pagpapabago ng imahe ng kanilang foundation. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at maayos na paggalaw ng mga bagay-bagay, may isang hindi inaasahang dagok na muling yayanig sa kanyang puso. Isang pagyanig na hindi nanggaling sa loob ng kumpanya, kundi sa mismong puso ng isa pang taong mahalaga na sa kanya. Isang gabi, habang nasa opisina si Elias, bigla siyang tinawagan ng personal nurse na nakatalaga kay Atang at kay Lola Pesing. Sir, emergency po ito si Aling Pesing. Bigla pong hinimatay habang nasa banyo. Agad siyang tumayo at nagmadaling bumaba ng gusali. Hindi na siya naghintay ng driver. Mismong ang kotse niya ang minaneho niya. Habang paulit-ulit niyang sinisiguro sa sarili, kakayanin niya to. Kakayanin niya. Pagdating niya sa ospital, agad siyang sinalubong ng umiiyak na si Atang sa waiting area. Basang-basa na ng luha ang mata ng bata. Tito Elias, parang hindi na po siyang humihinga. Di ko po alam ang gagawin. Nauutal na sabi ni Atang habang yakap ang maliit niyang backpack. Agad siyang lumuhod sa harap ng bata at niyakap ito. Nandito na ako. Laban tayo ha. Hindi siya pababayaan. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang doktor na may hawak na chart. Mr. Mercado, kailangan po nating isagawa agad ang isang minor surgery sa puso ng pasyente. May bara po sa ugat na nagdudulot ng irregular heartbeat. Gawin ninyo ang lahat. Ako ang sasagot sa lahat ng gastusin. Agad na sabi ni Elias. May pag-aalinlangan ang doktor. Sir, may kailangan po tayong i-consider. Dahil matanda na si Aling Pasing, kailangan natin ng stable blood supply. Ang pinakamagandang option po ay mula sa kaanak. Ang apo po niya, si Atang, base sa initial blood match, siya po ang best donor para sa transfusion kung sakaling mga ilangan. Natigilan si Elias. Napatingin siya kay Atang na sa murang edad ay halatang hindi pa batid ang bigat ng desisyong hinihingi. Pwede po ako, sagot agad ng bata. Basta po, wag lang po mawala si Lola. Napapikit si Elias. Ramdam niya ang sakit ng desisyon na isang bata pa rin ang kailangan sumalo ng panganib para sa mahal sa buhay. Ngunit sa likod ng lahat,
Nakita niya rin ang tapang, ang uri ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. Dok, ituloy ninyo ang lahat ng kailangan. Ako ang pipirma ng lahat ng forms. Mariin niyang tugon. Nilingon siya ng doktor. Sigurado po kayo? Tumango siya. Mula ngayon, pamilya ko sila. Hindi ako papayag na mawala pa ang isa sa kanila. Ang operasyon ay isinagawa sa parehong araw. Magdamag na hindi umalis si Elias sa ospital. Nandoon siya sa hallway, habang si Atang ay natutulog sa kanyang balikat. Parehong nakaupo sa mahabang bangko ng ospital. Sa likod ng katahimikan ay kaba, ngunit sa ilalim ng kaba ay isang damdaming dati niyang hindi inasahan, ang matakot na mawalan muli. Pagkalipas ng 3 oras, lumabas ang doktor. Tagumpay po ang operasyon. Malakas po ang puso ni Aling Pacing. Kailangan lang po ng ilang linggong gamutan at matinding pagbabantay. Hindi niya napigilang mapaluha. Sa loob ng mahabang panahon, ngayon lang ulit siya umiyak ng may pag-asa. Pagkagising ni Atang, agad siyang tumayo at nilapitan ang doktor. Ligtas na po si Lola? Pwede ko na po ba siyang makita? Tumango ang doktor. Oo, pero konti lang muna. Kailangan niyang magpahinga. Sa unang hakbang ng bata papasok sa silid, tinapik siya ni Elias sa balikat. Ang tapang mo, Atang. Maraming salamat. Ngumiti ang bata. Ngunit ang susunod na sinabi niya ang siyang bumuo ng buo sa puso ni Elias. Kung wala ka po, Tito Elias, hindi ko po alam kung paano ako lalaban. Tito Elias, walang kahigpit-higpit, walang pilit. Isang pagtawag mula sa puso ng isang batang marunong lumingon sa pagkalinga. Para kay Elias, yun ang gantimpalang hindi kayang tapatan ng anumang kita o reputasyon. Habang nagpapagaling si Lola Pasing, araw-araw na dumadalaw si Elias sa ospital. Nagdadala siya ng prutas, ng gamot, at minsan ay mga bulaklak na sinasabi niyang para pampalakas ng loob. Minsan ay kinukwentuhan niya si Lola tungkol sa kanyang kabataan at kung paanong minsan siyang tinuruan ng kanyang kapatid na si Joaquin kung paano tumugtog ng gitara gamit lang ang 2 daliri. Si Atang naman ay naging masigla kahit may ilang beses na nanlumo siya sa dami ng medical procedures. Ngunit sa bawat hakbang ng paggaling ng kanyang lola, nararamdaman niyang mas lalong tumitibay ang mundo sa paligid niya. Hindi na sila nanghihingi. Hindi na sila lumalaban sa lansangan. Ngunit hindi rin sila umaasa lang. Pinili nilang maniwala na sa gitna ng lahat ng sakit, may mga pusong handang magmahal tulad ni Elias. Ang mga sumunod na buwan ay tila pagbabagong bihirang makita sa mundo. Mula sa isang batang hindi marunong sumulat ng sariling pangalan, si Atang ay nagsimulang mabuhay sa mundong dati tanging pinagmamasdan lang niya mula sa gilid ng kalsada. Ang dating madumi at malamig na lansangan ay napalitan ng mga pahina ng aklat, ng mga tunog ng kampaniya sa eskwelahan, at ng mga tinig ng mga batang sa wakas ay kasama na niya, hindi para lamang limusan kundi upang matutong mangarap. Lola, ang galing pala ng guro ko. Tuwang-tuwang balita ni Atang sa gabing iyon habang kumakain sila ng hapunan sa maliit ngunit maaliwalas na apartment. Tinuruan niya kaming mag-spell ng pangalan namin. Kinaya ko po. Numiti si Lola Pacing habang pinunasan ang bibig ng apo. Magaling talaga ang apo ko. Basta huwag mong kakalimutan ang tinuro ng lansangan. Maging mapagpakumbaba kahit marunong na. Mula nang makalabas sa ospital, naging mas masigla si Lola. Bagaman kailangan pa rin ng gamutan, ramdam na ng lahat ang pagbalik ng lakas sa kanyang katawan. Ang dating takot na siya'y kukunin na ng panahon ay napalitan ng inspirasyong mabuhay para kay Atang. Samantala, si Elias ay lalong naluoy sa pagiging ama-ama. Mula sa pagiging CEO na halos walang kilala kundi mga board members at investor, ngayon ay kilala na siya ng ilang estudyante, guro at mga NGO bilang isang ama ng bagong programa, Amara Program, isang scholarship fund para sa mga batang lansangan. Sir Elias, ano po ang ibig sabihin ng Amara? Tanong ng isang bata sa launching ng programa. Saglit siyang napatingin sa malayo. Amara ang pangalan ng anak kong nauna nang nawala, pero sa kanya nagsimula ang lahat. Kaya ngayong maraming batang nangangarap
Gusto kong marinig pa rin ang tinig ng anak ko sa bawat boses na umaabot sa taas. Sa parehong taon na iyon, isinulat ni Elias ang isang libro. Hindi bilang CEO, hindi bilang public figure, kundi bilang isang taong muling natutong makinig at magmahal. Inamagatan niya itong Ang Awit ni Atang, isang salaysay ng paglalakbay, ng pagkawala at ng muling pagtuplas ng pamilya. Hindi niya akalaing magiging bestseller ito. Sa mga bookstore, agad itong binili ng mga estudyante, guro, ina at kahit mga ordinaryong trabahador na tila nakahanap ng kanilang mga sariling kwento sa pagitan ng mga pahina. Mabenta ito sa probinsya, sir. Sabi ng publisher sa kanya, minsang nag-meeting sila. Hindi dahil sa sikat ka, kundi dahil totoo ang laman. Ngunit higit pa sa tagumpay ng libro, ang pinakamatinding sandali ay dumating sa pagtatapos ng taon. Ang foundation ay naghanda ng isang fundraising event para sa mga bagong scholars ng Amara program. Gaganapin ito sa isang malaking auditorium na dadaluhan ng mga negosyante, donor, guro at ilang mga artistang sumusuporta sa advokasya ni Elias. May gusto akong espesyal na mangyari, wika ni Elias sa kanyang event team. Gusto kong mag-perform si Atang. Nagulat ang lahat. Sir, si Atang? Hindi po ba siya masyadong bata? At kakarating lang po niya sa formal education? Ngunit mariing tumango si Elias. Hindi niyo pa siya naririnig kumanta. Pero noong una ko siyang marinig, nagbago ang buong mundo ko. Kinabukasan, tinanong niya si Atang habang magkausap sila sa garden ng foundation. Handa ka bang umawit sa harap ng maraming tao? Tanong ni Elias habang binibilad sa araw ang kanyang kape. Natigilan si Atang. Kahit po nanginginig ako. Gagawin ko po. Basta kasama kayo sa audience at dumating ang gabi na pagtatanghal. Punong-puno ang auditorium, mga ilaw, kamera at taong abala sa programa. Ngunit nang tawagin ang pangalan ni Atang, natahimik ang lahat. Ngayon mga ninamahal kong bisita, wika ng host. Isang batang mula sa lansangan, ngunit may tinig na nakaabot sa kaluluwa. Ang inspirasyon ng programa at ang boses ng awit na isinulat para sa anak ng ating tagapagtatag. Narito si Atang, tahimik na lumakad ang bata patungong entablado. Nakatayo siya sa gitna ng spotlight, hawak ang mikropono. Muli siyang tumingin kay Elias sa harapan ng audience. Ngumiti ito at tumango. At sa unang nota pa lang ng kanta, sa dilim ng gabi, may boses ng bituin, ay tila bumalik ang lahat ng alaala kay Elias. Ang musika, si Amara, ang yakap, ang pagkawala, at ang pagkakabuo. Isa-isang naluha ang mga manunood. Walang engrandeng sayaw, walang props. Isang bata lang sa gitna ng entablado, may simpleng damit at tinig na walang alinlangan. Pagkatapos ng kanta, tumayo si Elias at palakpak ang sumunod. Kasunod niya ang buong auditorium. Mula sa dulo ng entablado, muling tumingin si Atang sa kanya at ngumiti. Tito Elias, para po sa inyo ito at para po kay Amara. At sa sandaling iyon, alam na ni Elias, ang pagkawala ay hindi wakas, kundi simula ng muling paghilom. Walang salitang kayang tumumbas sa katahimikan na bumalot sa buong auditorium matapos ang huling linya ng kanta ni Atang. Tila bawat pusong nakikinig ay tinamaan ng mismong damdamin na pumupuno sa boses ng bata, isang awit ng paghilom, ng pag-ibig at ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, marahil sa buong pasaysayan ng foundation, ang mga dumalo ay hindi tumingin sa ganda ng suot ng singer o sa grandiosong set ng entablado, kundi sa mismong kaluluwang nakaawit mula sa gitna ng kanyang sugatang kabataan. Kahit wala ng buwan, ako'y aawit pa rin, dahil sa puso ko may liwanag kang bitbit. Ang bawat kataga ay tumagos kay Elias. Hindi niya mapigil ang pag-agos ng luha. Ngunit ito'y luha, hindi ng sakit, kundi ng kaluwagan. Ang damdaming matagal niyang inilihim, ang sugat na akala niyang hindi na muling maghihilom, ay tila ginamot ng mismong batang ito na minsang pinunasan lang ang kanyang kotse sa ilalim ng init ng araw. At ngayon, narito ito. Nakasuot ng puting bestida, may hawak na mikropono at umaawit sa harap ng daan-daang tao na ngayoy nakatayo at pumapalakpak. Tumayo si Elias sa gitna ng madla. Mabagal ang kanyang hakbang patungong entablado,
Tila inaalala bawat taon ng kanyang buhay na pinuno ng lungkot, galit at pagsisisi. At ngayon, sa dulo ng landas na iyon, naroon si Atang, ang batang may bitbit na tinig ng kanyang anak at ang pag-asang muling bumuo ng pamilya. Pag-akyat niya sa entablado, hindi na kailangan ng salita. Niyakap niya si Atang, mahigpit, buong puso. Halos ayaw na niyang pakawalan. Umiyak ang bata, ngunit sa gitna ng yakap ay naramdaman nila ang init ng isang bagong umagang pinagsaluhan nila. Muling humarap si Elias sa mikropono. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang lahat ng tao sa silid. Ang mga mamumuhunan, artista, guro, donor at dating mga bata rin ng lansangan. Mga kaibigan, panimula niya. Ang batang ito ay hindi ko anak. May ilang bulungan mula sa audience. Pero siya ang bumuhay sa akin muli. Tahimik. At mula roon, tumulo ang ilang luha sa mga mata ng audience. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pinakawalan niya. Mula sa araw na narinig ko ang boses niya, alam kong may dahilan ang lahat. Hindi ko na maibabalik ang nakaraan, pero binigyan ako ng pagkakataong maging kasangkot sa isang panibagong hinaharap. Isa siyang paalala na sa gitna ng putik at alikabok ng lansangan, may tinig na nararapat marinig. Isang awit na dapat pag-ingatan. Tumayo ang buong crowd at nagpalakpakan. Isa-isang humugot ng panyo. Pati mga batang scholar ng foundation na naroroon sa likod ay sumisigaw ng Go Atang habang pinupunasan ang luha. Nang matapos ang event, naging tampok sa ilang TV news at online media ang istorya ni Atang. Lumabas ang kanyang kwento sa isang episode ng Magpakailanman, habang ang libro ni Elias na Ang Awit ni Atang ay muling tumaas sa bestseller list. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga ay ang epekto nito sa ibang bata. Siya ang dahilan kung bakit bumalik ako sa pag-aaral, sabi ng isa sa mga batang lalaki na dating namamalimos din sa ilalim ng LRT. Kung kaya niya, kaya ko rin. At sa isang interview, nang tanungin si Atang kung ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap, ngumiti siya. Gusto ko pong maging guro ng musika. Gusto ko pong turuan ng mga batang tulad ko dati na kahit mahirap, basta may awit sa puso, may pag-asa. Minsan sa loob ng kanilang apartment, habang nililinis ni Atang ang kanyang school bag, tinawag siya ni Elias. May tinapapirmahan lang ako sa'yo, Atang. Aniya sabay abot ng papel. Binasa ito ni Atang. Aplikasyon po ng Junior Volunteer sa Foundation, tumango si Elias. Kung gusto mo pa ring tumulong sa ibang bata, mas maganda kung magsimula ka na ngayon. Gusto ko pong maging parte, sagot ng bata. Pero tito, hindi lang bilang volunteer. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Atang at dahan-dahang inakbayan si Elias. Gusto ko pong maging gabay ng mga batang ako dati. Hindi lang yung nagbibigay ng pagkain. Gusto ko pong samahan sila habang natututo sila kumanta, sumulat, mangarap. Gusto ko pong maging tinig nila habang wala pa silang boses. Sa katahimikan ng kanilang usapan, sa gitna ng lumalamig na gabi, sabay silang tumingin sa bukas na bintana. Doon sa malayo, maririnig pa rin ang ilang batang naglalaro sa kalsada. Sa ilalim ng isang ilaw sa poste, may isang batang lalaking hawak ang plastik na tambol at may batang babae na pumikit at kumanta ng Sa Dilim ng Gabi. Dagos sila nagtakbuhan. Napangiti si Elias. Atang, wika niya, marami pa tayong gagawin. Pero sa simula ng lahat ng ito, gusto ko lang malamang mo, salamat. Salamat sa pagbabalik ng musika sa buhay ko. Ngumiti si Atang at sumagot sa pabulong. Salamat din po, Tito. Dahil pinakinggan mo ang awit ko, kahit sa simula, basang-basang basahan lang ang dala ko. Magkaakbay silang pumasok pabalik ng bahay, habang ang ilaw ng entablado ng mundo ay unti-unting pinapalitan ng liwanag ng tunay na tahanan.